It's a blessing actually uh, to hear yung fruit ba ng uh, dating nag-training ng mga youth for piano. So nadadagdagan na tayo ngayon. So dati si Colin lang. Nakakalimutan ko mga pangalan. Ano? Dati si Colin lang. Then ngayon si Eunice. So praise God for that, and it is a blessing to hear them play, at member na rin sila ng church. So yung mga dating youth natin, praise God for that. Siguro announcement lamang for those who are members of the church. Meron po tayo later on meeting. This is an annual meeting, so I do hope you will stay dahil mahalaga po yung ating meeting later on. Dahil pagagalitan ko kayo. Hindi, joke lang yan. Joke lang yan. We will be having our annual meeting para makita lang natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating church. Siyempre, mga encouragement din na kailangan natin matutunan. Okay, so let us pray and ask the Lord's blessing. Unang-una, Panginoon Ama, kami po ay nagkapasalamat sa kaligtasang hatid ni Kristo Jesus sa aming lahat. Sa kanyang biyaya na kami ay naririto, Panginoon Ama. Kaya po kami nagtitipon ay dahil lamang kay Kristo Jesus. Dahil sa aming pagkilala sa biyaya at na aming natanggap na makilala siya, at ngayon kami ay nagtitipon upang mas higit pa siyang aming makilala sa aming buhay, upang kami ay patuloy na mamangha sa inyong kagandahan, patuloy, Panginoon Ama, na makita ang aming kawalan, magpakumbaba sa inyong harapan, at tunay, Panginoon Ama, na tumugon ng may pagpapasakop sa iyo upang kayo'y aming maluwalhati. Maging sa aming pag-aaral ngayon in chapter 2, as we continue our study in Luke chapter 2, we pray, Lord, that you will bless our time together and that you will once again reveal Jesus Christ to us and that we may glorify Him. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Siguro wala naman sa atin na ipinanganak na matanda na. Lahat tayo dumaan sa pagiging baby, di ba? Okay? Lahat tayo ay naging sanggol, lahat tayo ay naging toddler, at naging isang teenager. Alam mo yun, dumaan tayo sa proseso ng pagtanda. Okay? Lahat tayo ay maraming experience na pinagdaanan noon nung tayo ay bata pa. For sure, habang nakikinig kayo ngayon, siyempre kung kayo ay maalala pa ninyo yung inyong kabataan, meron kayong maiisip na mga mahalagang tagpo nung kayo ay maliit pa. Siguro magandang tanong nga ano yung ano yung pinakabata kayo na naalala pa ninyo? Ano yung isang memory? Meron pa ba kayong naalalang memory gano'n? Ako actually meron ako mga naalala pa na maliit pa ako. Siguro mga ano lang ako siguro noon, mga 2 years old. Hindi, joke lang. Joke lang yun. Pero alam mo yun, may mga bagay na maalala tayo. Lalo na siguro sa mga magulang, may mga maaalala tayo sa ating mga maliliit na anak pa dati kung ano yung kanilang mga ginawa, paano sila nung maliit pa lamang, paano sila nung unti-unting lumalaki. Okay? So maraming masasayang storya at marami ding mga nakakalungkot na pangyayari. Siguro habang ating iniisip yung kabataan na yun, nakakatuwang isipin na oo nga, napagdaanan ko nga itong mga ito. Lalo na kung kayo ay matanda na, ang dami nyo na napagdaanan, for sure. Okay? Siguro ito din yung mga bagay na naisip ni Luke habang ini-interview niya si Mary patungkol sa simula ng paglaki ng kanyang anak. Siguro, tatanungin ni Luke, kumusta nga pala? Ano nga pala nangyari nung si Jesus ay bata pa? Okay, ano yung mga nangyayari noon? Okay, paano nga ba si Jesus noong sanggol pa siya? May mga sitwasyon ka ba noon na hindi mo makakalimutan nung bata pa si Jesus? Siguro natatawa na ikwento ni Mary na nawala nila ni Joseph si Jesus ng 3 araw. Di ba? Isipin nyo na lang yun, no? At the age of 12 na hindi nila nakita yung anak nila ng ilang araw. Okay? Siguro excited din si Mary na ikwento yung pangyayari kay Simeon sa araw ng pag-present nila kay Jesus sa temple, yung prayer ni Ana para kay Jesus nung araw din na yon. At siguro ang mahalaga na nakita ni Luke ang pakikipag-usap niya kay Mary ay kung paano naging tapat na magulang sila Joseph at Mary sa ating Panginoong Jesus. Siguro yung isang bagay na hindi natin minsan na nare-realize o naunawaan when we read the book of Luke, especially about Jesus Christ ng baby, kung paano po naging tapat si Joseph at Mary sa kanilang pagiging isang ama at isang ina. Okay?
Hindi ito na-highlight madalas, pero sa ating pag-aaral ngayon in application, maganda na makita natin yung katapatan nila as parents na napakahalaga actually sa ating panahon ngayon. Do you agree? Napakahalaga po ng parenting at ito po madalas ang napapabayaan po ng maraming mga magulang sa ating panahon. Okay? After nating aralin, siguro yung panalangin ni Ana, ating aaralin yung magandang example ng parenting ni Joseph at Mary kay Jesus. At makikita natin na sila din sa biyaya ng Diyos ay nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. So ating tignan po yung ating outline, dalawa lamang po ito. Okay, the prayer of Anna, dapat po ito'y kasama last Sunday, pero because of the length ng ating verses na inaral, I decided na ihiwalay po siya kaysa mag-extend po ako ng time last Sunday. So the prayer of Anna in verse 36 to 38, and the faithfulness of Joseph and Mary and the young Jesus in verses 39 to 52. Okay, simulan po natin with the prayer of Anna. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 36, and there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, on the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. And coming up at the very hour, she began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Okay? Hindi mahaba ang tagpong ito with Anna, pero mahalaga na ating siyang makilala. Siguro sa simula pa lamang, curious na kayo, ay dahil ang tawag sa kanya ay prophetess. Okay? Ibig sabihin ba siya ay manghuhula? Siyempre, hindi po. Hindi po ibig sabihin ng prophetess ay manghuhula. Baka bolang bilog, di ba? Ang ibig sabihin kung bakit po siya tinawag na prophetess ay dahil ginamit po siya ng ating Panginoong Diyos na maghayag ng kanyang salita. So parang teacher po siya. Parang kunyari ngayon in our time, meron pong mga self-servants na kababaihan, tagapagturo. Okay? Baka kasi isipin nyo, pastora. Okay, hindi po. Hindi po siya nagtuturo sa temple. Okay, wala po siyang privilege for that. Dahil yung mga babae din, actually, kung atin pong titignan lamang, hindi po siya pastora. She is a prophetess speaking the word of God. Okay, mainly baka ito dahil sa kanyang pagbigay ng declaration nung nakita niya si Jesus Christ. Okay, pero actually in the Old Testament, ginamit na ng Diyos ang ibang mga babae na maghayag ng kanyang salita. May mga prophetess din po in the Old Testament. Siguro una ay si Miriam, siya po yung kapatid ni Moses at Aaron. Mababasa po natin ito na binanggit siyang prophetess in Exodus 15:20. Si Deborah, binanggit lang din po siya sa Judges 4 verse 4. Si Huldah in 2 Kings 22:14 na mayroon ongoing prophetic ministry, siya katulad po nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at iba pa. Okay? Ang ikaapat na tinawag na prophetess in the Old Testament na nabanggit sa Bible ay si Noadiah. Okay, siguro kung may anak, magkakaanak kayo, pwede yung pangalan Noadiah. Okay, para ang gandang pangalan ng anak, Noadiah. Para Noah, hindi, Noadiah. Okay. So ito po yung mababasa sa Nehemiah 6:14, pero siya po ay false prophetess. Okay? Baka mamaya pangalanan nyo nga Noadiah, false prophet po yun. Okay? Ang isa pang tinawag na prophetess ay ang asawa ni Isaiah dahil siya ay nagkaroon ng anak na papangalanan ng isang prophetic name. Okay? In the New Testament, ang tanging nabanggit na prophetesses ay ang mga anak ni Philip sa Acts 21 verse 9. At wala pong ibinigay na explanation kung bakit po sila tinawag na mga prophetesses. Pero ito, makikita lamang natin, this was based on the Old Testament understanding. Okay? So wala na pong prophet ngayon, wala na rin pong prophetess ngayon. Okay? Meron pong pastor, meron pong mga elders and deacons, meron pong mga kababaihan na naglilingkod din sa ating Panginoon. So meron po itong malaking pagbabago din in the New Testament. So, si Anna ay isang prophetess o isang tagapagturo din ng salita ng Diyos o maari din, sabi nga, dahil nag-testify siya at that moment na ang anak ni Joseph at Mary na naroon ay kanyang hinayag na Messiah. So parang ginamit siya at that time. Okay? Ang pangalang Anna in Greek means grace. So kung pangalan mo ay Anna, pwede nyo din siyang tawaging Grace. Okay? Parang nakakalito, no? Si Sister Anna. Hi, Sister Grace. So kung ating titignan, ang pangalan niya in Hebrew ay
Katulad din po nung pangalang Hannah, okay, na characterized in prayer and fasting. Siguro kung maalala nyo yun in the Old Testament. Hindi lamang iyon, sabi nga ni Luke, siya ay bahagi ng tribe ni Asher. Okay? Sabi ni John MacArthur, siguro hindi ko nababasahin, importante yung tribe of Asher dahil alam natin na nahati ng dalawa ang bayan ng Israel. Okay, yung Northern Kingdom at Southern Kingdom, yung 10 kasama doon yung Asher. Pero before sila sakupin actually ng Assyria at that time, bumalik actually yung bayan ni Asher, ni Manasseh at ni Zebulun sa Jerusalem at nag-humble at nag-submit sila sa ating Panginoong Diyos. So mahalaga na makita po natin yung picture na yon. So hindi sila yung parang total na tumalikod sa ating Panginoon, but this tribe, sila po ay nagpakumbaba sa ating Panginoong Diyos at kinilala ang kanilang kawalan. So siya po, actually, si Anna ay bahagi po ng tribe na ito. Okay? Si Anna din ayon sa ating passage ay advanced in years. Ito na po yung huling bahagi na aralin natin sa word na advanced in years. Okay, sabi nga ni Luke, she was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin and then as a widow until she was 84. Okay, matanda na nga si Anna at ang kanyang ginawa simula noong namatay yung kanyang asawa, naging widow siya, kanya nang inalay ang kanyang buhay o yung kanyang sarili sa pananalangin at fasting. So, widows, okay, alam nyo na. Okay? Fasting. Parang ayaw ng mga widows ang fasting. Prayer na lang. Prayer and feasting. Okay, hindi baka maya kasi kung ano-ano mga isipin ninyo eh. Okay? Ibig sabihin lamang nito, inoffer niya yung kanyang buhay sa ating Panginoon. At mahalaga po 'yon. Parang ako no, sa mama ko naalala ko lang si mama, maaga kasi siyang naging widow, parang 46 lang yata si mama, 45 nung naging widow siya at that time. Then, ano ba yun? Inoffer na lang niya, hindi na siya nag-asawa, inoffer na lang niya yung life para sa aming mga anak at para din sa Panginoon. Okay? So, mahalaga na makita po natin yung dedication, yung devotion ni Anna sa ating Panginoon. And then, verse 38, ito yung tagpo na nakita niya si Jesus. Coming up from the very hour, she began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. By God's providence, kanyang nakita sila Joseph at Mary at baka nandun pa actually si Simeon at that time. At siya ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos. So alam mo yun, they were in the temple, present nila si Jesus Christ, dumating si Simeon, siguro after nung kay Simeon part, dumating naman si Anna at siya ay nagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi man na-record actually yung pagpapasalamat ni Anna, kung ano man yung kanyang sinabi at that time. Pero ito ay mahalaga dahil ito din ay naibahagi ni Mary kay Luke patungkol sa mga na-witness niya nung bata pa si Jesus. Nagpasalamat nga ito eh. Itong prophetess Anna na ito sa ating Panginoon at hinayag niya na ang aking anak ay ang redemption of Israel. Okay? So mahalaga po ito na meron pong pagbanggit si Anna patungkol sa kay Jesus na kanilang ang anak nga ay ang Messiah. Hindi lamang iyon, ito ay hinayag din ni Anna sa iba pang naroon na siyang nag-aantay din sa kaligtasan na inaantay ng mga Hudyo sa Jerusalem at that time. For sure, ito po ay mga exciting moments para kay Joseph at Mary nung oras na iyon. Alam mo yon, may sinabi si Simeon, may sinabi si Anna patungkol sa anak nila na ito yung tagapagligtas. Wala naman siguro sa inyo no, nung bata kayo ganon. Yung anak mo, tagapagligtas siya ng Pilipinas. Wala pong gano'n eh. Pero 'di ba, para for the time of Luke, nung time ng yung kay Mary at Joseph, 'di ba nakakamangha? Ang anak mo tagapagligtas, ito na dumating na. And ang buong Hudyo po at that time, they were excited for the coming of the Messiah. Kaya ito, ano men, isinapuso ito lahat ni Mary. Praise God na i-share niya ito kay Luke at ngayon narinig natin ang bahagi ng istorya na ito. Okay? Ang katunungan pa rin sa ating pag-aaral kay Jesus at ang patuloy na paghayag sa Kanya na siya ay Messiah, aking dalangin na ipanalangin nga ninyo ngayon sa mga oras na ito, sa inyong isip man lang, na Lord, tulungan nyo nga ako na tunay kong makilala si Jesus na tagapagligtas. Kasi for the past weeks na ating inaaral na ito, actually for 13 years na pastor niyo ako dito, siguro hindi po nagkulang ang mensahe ng panawagan na kilalanin si Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Even at this time, hinahayag po sa atin ng ating Panginoon, ito na si Jesus ang ating Messiah,
ang ating tagapagligtas. Nawa maging prayer po ninyo yun. Natunay ko nga siyang makilala, na siya ang aking tagapagligtas, na panalangin ninyo na, Lord, tulungan niyo ako na aking makita ang aking kasalanan upang makita ko ang aking pangangailangan kay Jesus. Ipanalangin niyo po ang napaka-importanting panalangin na ito. I pray na maging mahalaga sa inyo ang mensahe ng gospel at paghahayag sa ating Diyos kung sino ang kanyang anak. Dahil ang makilala si Jesus ang pinakamahalaga sa ating buhay. Wala na pong mahalaga pa. Ang pinakamahalaga ay makilala si Jesus. Yun po yung pinakamahalaga. Kung hindi niyo pa siya kung hindi niyo siya makilala kung sino si Jesus, inyong tatandaan ang resulta po nito ay kamatayan. So it's life and death in terms of you acknowledging and believing in Jesus Christ. Kaya nga ngayon, ito, muli, tayo every Sunday, ito po yung pagpapaalala sa atin kung sino si Jesus at nawa tunay kayong tumugon ng may pananampalataya, pag-confess ng inyong mga kasalanan at pagsisisi o pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Sabi nga ni Ana, narito na ang kaligtasan na inaantay nila. Narito na si Jesus. Di ba? Napakaganda pong mensahe yun na dumating na si Jesus, andito na ang tagapagligtas. Okay? Ating ngayon pagpatuloy ang ating pag-aaral sa verse 39. Ito po yung story ni Joseph at Mary at ng batang Jesus. Okay? The faithfulness of Joseph and Mary and the young Jesus Christ. Verse 39, basahin ko lamang at up to verse 52. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own town of Nazareth, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of the Lord was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. When he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it. But supposing him to be in a group, they went a day's journey. But then they began to search for him among the relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem searching for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. And he said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? And they did not understand the saying that he spoke to them. And then went down with them, came to Nazareth, and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Okay, aralin po natin ito verse by verse. Sabi sa verse 39, sabi nga, kung inyo pong titignan lamang, ating kaagad na makikita yung katapatan ni Joseph at Mary. Sabi sa ating passage, they had performed everything according to the law of the Lord. So, ibig sabihin, nagawa po nila ang kalooban ng Diyos na nakaayon sa kanyang ibinigay na kautusan o law. Okay? Ipinapakita dito sa atin yung obedience ng mag-asawa sa Diyos at sa kanilang pagtupad sa kanilang responsibilidad bilang magulang. Kasi may responsibility eh. So dito pa lamang mahalaga na makita natin na naging faithful at responsible parents po si Joseph. Si Joseph pa nga, hindi niya pa nga tunay na ama eh. 'Di ba? Pero he was responsible na kanya pong gawin ang lahat ng kailangan niyang gawin bilang isang ama at maging si Mary din. At makatapos na gawin nila ang ipinag-utos ng Diyos, sila ay umuwi sa Galilee, okay, sa kanilang town sa Nazareth. Siguro alam na ninyo na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem dahil kailangan magparehistro si Joseph sa kanyang bayan, which is yung kanyang bayan sa Bethlehem, pero sila po ay nakatira sa Nazareth. Okay? So, si Jesus Christ, alam natin, is a Nazarene. Kaya sabi po sa Matthew 2:23, and he went and lived in a city called Nazareth, so that spoken by the prophets might be fulfilled that he would be called a Nazarene. Kaya yung pinakabayan po talaga ni Jesus Christ ay Nazareth. Kaya po siya isang Nazareno. Okay? At dito lalaki si Jesus Christ sa lugar po na ito, sa town po na ito. At dito din siya magsisimula ng kanyang ministry.
dito siya palalaguin ng ating Panginoon sa bayan ng Nazareth. Ito po isang lugar na, alam mo yun, simpleng maliit na bayan lamang. Hindi po ito prestigious katulad po ng Jerusalem. Kaya nga sabi sa susunod na verse, sa verse 40, "And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him." Inyong tatandaan, si Jesus ay maliit na baby pa lamang ng panahon na yon. Lumaki doon siya, pinanganak siya sa Bethlehem, lumaki siya sa Nazareth, at doon siya actually tumanda. At sabi nga sa verse 40, sa Nazareth siya lumaki at naging malakas at napuno ng wisdom. Kung inyong iisipin lamang po ng malalim, ano? Okay? At mahalaga po dito, mahalaga na makita po ninyo na si Jesus, unang-una, siya ay Diyos. Isipin niyo yun, Diyos ang ating Panginoong Jesus, okay? Naging tao, pero dito si Jesus ay isang baby sa mundong ito. Naging baby siya, naging bata siya, at lumaki siya dito sa mundong ito. Ang Diyos na sinabi na naglikha ng lahat, ay narito isang bata at lumaki sa mundong kanyang nilikha. Di ba parang nakakamangha? Diyos siya, pero dumaan siya sa pagiging isang tao, naging bata. Madali ba yung maging bata? Napakahirap, di ba? Mahirap po yun. Ewan ko kung kayo, hindi kayo nahirapan nung bata kayo. Di ba maraming struggle, marami kayong hindi naintindihan, marami kayong bagay na kailangan pang aralin, kailangan mo mga ganito pa. So si Jesus Christ, pinagdaanan niya lahat ng yun. Yung stages ng life ng isang tao, pinagdaanan ng ating Panginoong Diyos. Because He is God, nagpakumbaba siya. Naging isang bata siya. At maganda na makita po natin yun. Kasi nakakamanghang isipin ito ngayon na ating inaaral ito. Ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang pag-ibig sa atin, na kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng stages na ito ng tao sa mundo ngayon. Di ba? Nagpakumbaba siya para sa atin, naging tao siya. Hindi kailangan, pero ito sa ating passage, si Jesus ay naging tao sa context na ito, isang bata na lumaki sa mundong makasalanan. Siya ay natutong magsalita pa lamang, hindi natin alam kung ano yung unang word ni Jesus. Alam mo yun? Diyos siya, hindi siya makapagsalita bilang isang tao, kailangan niya pang turuan. Siguro sabihin ni Joseph, sabi mo, Papa, Papa, Mama. Di ba? Parang, siguro sabihin niya Papa, dahil susunod siya eh. Kapag sinabi niyang Mama, disobedience yun. So, hindi may pwede. Kailangan niya mag-submit. Kasi, hindi nagkasala si Jesus eh. Okay? Ito din yung panahon na natuto siyang maglakad. Di ba? Diyos, tuturuan maglakad. Dahil siyempre, tao po siya. Eh, siguro, kung maalala nyo, mahalaga para sa isang magulang ang unang paglakad ng kanyang anak. Ito yung mga inaantay eh. Una, gagapang-gapang lang. Tapos biglang makuha. Pagkatapos, nakakapagod ng habulin. Di ba? Dumaan po si Jesus sa bagay po na yon. Jesus identified Himself with us. Pinagdaanan ni Jesus ang lahat din ng ating pinagdaanan. For sure, bata pa lamang si Jesus, marami ng temptasyon. Di ba mga bata may temptasyon? Hindi pa pwedeng wala. Sino sa inyo nung bata hindi kayo nagkasala? Nung toddler kayo? Nung 5 years old kayo? Yan yung mga age na yan, yung 3, 4, 5. Kainis yung mga yan eh. Kasi hindi ka nila naintindihan eh. Sabi mo, do not do that. Gagawin niya pa rin. Sabihin mo sa kanya, huwag mong ilalagay yung daliri mo doon sa saksakan ha. Mamaya makikita mo na siya nakatingin pa sa'yo. Alam mo yan, di ba? Pero for sure, si Jesus Christ, hindi niya ginawa yon. Kasi walang kuryente noon. Joke lamang yan. Pero lahat for sure ng inutos ng kanyang magulang, kahit maliit pa lamang si Jesus Christ, nagpasakop siya. Hindi siya nagkasala. Kahit na nung toddler pa lamang siya. Kasi alam natin yan that Jesus was sinless. Okay? Siguro may temptasyon siya na yun, hindi sumunod sa magulang, magalit sa kapatid. Kailan ba ninyo na may kapatid si Jesus? Kung ikaw ay Catholic pa rin ngayon, ang pananaw ninyo, walang kapatid si Jesus dahil Virgin Mary. Okay? Pero po sa Gospel of Matthew and Mark, pinangalanan po doon yung mga kapatid ni Jesus dahil nagkaanak po si Joseph kay Mary ng 4 na lalaki, si James, Joseph, Simon, and Jude, at meron din siya at least 2 daw kapatid na babae. So, 6 ang kapatid ni Jesus. Ako,
Tatlo yung kapatid ko, nakaaway ko lahat. Kayo, hindi ko alam sa inyo, hindi ba kayo nag-away ng kapatid ninyo? Siyempre may temptation na may inggitan, 'di ba? Pero si Jesus Christ, never siya na-tempt na mainis sa kanyang kapatid. Siguro naging napakabuting panganay si Jesus. Okay, mapag-unawa, siguro pinapaalalahanan niya ito na, "Oh, huwag niyong gawin ito." 'Di ba, parang kinukutya pa nga siya do'n sa isang story sa Gospel of John na, "Bakit hindi ka magpakilala sa lahat? Pumunta ka na." 'Di ba? Hindi sila pinansin ni Jesus Christ. Ano, tahimik lamang siya at hindi siya nakikipagtalo siguro sa kanyang mga kapatid at patuloy siyang nagpakumbaba bilang isang kapatid. Hindi lamang iyon, maraming temptasyon pa. Yung mag-emote. Mga kabataan ngayon mahilig mag-emote, 'di ba? Okay, mag-self-pity. Kakaiba po mga kabataan ngayon, eh, ma-emote, ma-senti, ma-depress, naisip magpakamatay, okay, naisip pumatay. Tempted din si Jesus, 'di ba, sa mga gano'ng klaseng bagay pero never siya nag-emote, never siyang nag-self-pity, never siyang nag-isip ng masama or anything. Hindi din siya nainis sa kapitbahay niya kahit maingay yung mga ito, kung meron siyang kapitbahay, okey? Pero sa lahat ng temptasyon na ito habang si Jesus ay bata pa at lumalaki pa lamang, siya'y hindi nagkasala. Nakakamangha, 'di ba? Lumaki din si Jesus dahil baby at bata lamang siya na nagdedepende sa kanyang magulang. First words na natuto niya siguro ay nanay at tatay, mga responsibility sa bahay, kanyang natutunan ito in submission para sa kanyang mga magulang. Maging siguro yung pagiging carpenter niya, tulad ng kanyang ama, siya ay nagpasakop dito at natuto mag-carpentry. Kita mo yun? God siya naging tao. In reality, kaya naman niyang gawin yung ginagawa ng tatay niya. Hindi niya nga ginawa na parang sa Star Wars, by force. Hindi, ginawa niya ito on his own na kanya po na nagpasakop sa kanyang magulang. Mahalaga na ba picture po natin yung pagkapasakop ni Jesus sa kanyang magulang. Si Jesus ay dumaan sa lahat ng ito, nagpasakop sa salita at kautusan ng Diyos para kanyang maluwalhati ang anak at ang ama at ito ay para din magampanan ni Jesus ang mga hindi natin nagawa noong mga bata tayo. Covered ni Jesus Christ ang lahat. So kung naging suwail ka na bata nung maliit ka, covered ni Jesus Christ ang obedience at that age. Kaya kayong mga youth, alam ninyo mga kasalanan ninyo, 'di ba? Alam niyo ang kasalanan ninyo. Ako alam ko yung kasalanan ko nung kabataan ko eh. Yung kawalan ng pag-ibig sa kapwa, katigasan ng ulo ninyo, kawalan ng pagpapasakop at pagrespeto sa mga nakakatanda, ang lahat ng kasalanan ninyo, si Jesus, siya ang sumunod sa Diyos para sa inyo at para sa akin din. Para sa ating lahat. Sinunod ni Jesus ang lahat ng hindi natin nagawa. Kaya nga kamangha-mangha si Jesus eh. Kahit na nung bata ako, yung binato ko yung ate ko ng ganyan, yung hinampas ko yung ate ko ng martilyo, naging masunurin ang ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Nakakamanghang isipin yun. Jesus grew and became strong spiritually. He was filled with wisdom. Si Jesus sa kanyang paglaki ay patuloy na lumago in wisdom. Wisdom in submission to God. Ito yung kalooban ng Panginoon, ito yung aking gagawin. Okay? At dahil sa kanyang patuloy na pagpapasakop sa Diyos Ama, ang favor ng Diyos ay palagi din na nasa kanya. Kung patuloy ka, actually, kung patuloy ka mamumuhay sa kasalanan, sa tingin mo may favor si God sa'yo? For sure, wala. Kaya nga dito binanggit lamang na yung favor ng Diyos ay palaging nasa kanya. Why? Because he was living a life of full submission. Siguro parang bitin ang story ni Jesus pagdating sa age niyang ito, kahit na si Luke pa yung pinaka, alam mo yan, detalyadong writer, isang verse lamang ang kanyang inalaan patungkol sa paglaki ni Jesus. Siyempre may kasunod na story ito, pero kung ating makikita, from months old, nung kanyang birth, nung siya ay circumcised, nung siya ay dinala sa temple para i-present, okay? Yung mga tagpo lamang na ito ay napakakaunti lamang, okay? From baby, susunod age 12, okay? After age 12, age 13 na ulit, magkakaroon tayo ng story about Jesus Christ. So malaki yung gap na nawala from age 12 up to age 30. 18 years po yung nawala dito. Pero ibig sabihin lamang noon si Jesus, at the end of verse 52, sinasabi lamang,
na lumaki siya, na nag-submit sa kanyang magulang at lumago. So for 18 years, lumago pa ang ating Panginoon. Then verse 41 to 45, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Napakahalaga po nito. Sabi po dito, ipinapakita ni Luke sa atin ang katapatan ng magulang ni Jesus sa pagsunod sa kautusan. Ayon sa law, 3 beses sa isang taon kailangan pumunta ang Jewish men sa Jerusalem to celebrate various feasts. So ibig sabihin, 3 times yearly na nagpupunta si Joseph kasama ang kanyang pamilya sa Jerusalem. So nag-submit si Joseph sa panawagan niya bilang isang Jewish person at bilang isang ama. Siyempre, isasama niya yung kanyang pamilya doon. Sila yung mag-travel 80 miles from Nazareth to Jerusalem. At malayo po yun. Siyempre, wala pong sasakyan. Sila yung paring naglalakad lang o meron silang camel o meron silang kabayo at that time. Ito ay kanilang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Then verse 42 to 45, may mahalagang 2 katanungan po tayo na dapat natin masagot. Okay, una, paano hindi nila nalaman na nawawala si Jesus? Ano yung bakit kaya nawala si Jesus? Pabaya ba ito? Okay, ating aralin yung konteksto po nito. Pangalawa, bakit kaya age 12? May significance ba pagdating sa age 12? Okay, sagutin po natin yung una. Sabi sa passage natin, nakasama si Jesus sa feast at after ng feast, sila ay bumalik na. Okay, bumalik na sila. Pero si Jesus ay nagstay pa at naiwan sa Jerusalem sa ating passage. Hindi alam ng kanyang magulang. Kaya nga dito, actually, sa verse 44 to 45, magbibigay po ito ng idea sa atin. Sabi doon, supposing him to be in the group, they went a day's journey. But they began to search for him among their relatives and acquaintances, and when they did not find him, they returned to Jerusalem searching for him. Mainly, yung sinabi nga, but supposing him to be in the group, okay, they travel by group. Caravan po sila. Di ba, yung mga napapanood nyo sa movie, pag nagka-travel sila by group, okay, magkakasunod yun, may mga caravan yun. Dahil si Jesus ay malaki na, siya ay 12 years old, may pag-iisip na po siya. Yung age 12, si Jesus Christ, anong age na si Mary na betrothed kay Joseph? 13 or 14. Ibig sabihin, parang adult na rin ang kanyang status. Okay? Kasi nga, si Mary nga, at the age of 13 and 14, pwede na mag-asawa. So, si Jesus Christ, near that age, ay in some way, ay may pag-iisip na. So kapag nag-travel sila, ang mga kababaihan at ang maliliit na bata nasa unahan. Palagi silang nasa unahan. Ang mga kalalakihan at ang mga kabataan ay nasa likuran. Dahil si Jesus ay 12, maaari na nasa likuran siya at dahil marami silang kung mag-travel, maaari siyang nasama sa iba't ibang grupo na hindi na nabantayan. Siyempre, may mga pinsan yan, kasama yan dito, okay? So, kasama niya sa paglalakbay yung iba at hindi na siya nababantayan ng kanyang magulang. At dito din sa verse 44, 45, ang dilema ng mag-asawa. A day's journey, saka na lamang nila nalaman na hindi nila kasama ang kanilang anak. Siguro, may pagkain naman yung mga kamag-anak ko, kasama ko, parang siguro, saan na yung, ano kaya si Jesus? Jesus! Hinahanap siguro nila, no? Kung ipipicture natin sa ating isip ang sitwasyon nila, for sure, may pag-aalala. Sino sa inyong hindi nag-alala, kayong mga magulang, hindi nag-alala na nawala ang anak nyo? Bahala siya. Okay lang yan. Siyempre mag-aalala po sila. Okay? Siguro, asan yung anak natin, sabi ni Mary kay Joseph, asan yung anak natin? Sabi siguro ni Joseph, hindi ko alam. Ikaw ang tatay, at nasa likod kayo, dapat alam mo. Sabi ni Mary. Okay? Gumagawa lang ako ng extra dialogue, pero para at least ma-picture nyo lang. For sure, nag-discuss sila, nasaan yung anak natin? Okay? Pero sigurado, nag-discuss sila regarding this. For sure, nagtanong sila sa ibang mga tao dahil sabi nga doon, searching for Jesus among their relatives and acquaintances. So, ibig sabihin, malaking grupo sila. Kasi may mga relatives na kasama eh. Tapos may acquaintances pa siguro, naka-join lang doon sa caravan nila, sa kanilang grupo. Okay, so marami sila na nagka-travel at that time. Dahil hindi nila makita si Jesus, sila ngayon ay nagdesisyon na bumalik ngayon sa Jerusalem. So paano nilang hindi nalaman na nawawala si Jesus? Dahil alam nila na nasa likuran lamang si Jesus at nasa isang grupo na kasama nila sa paglalakbay.
for sure nakasanayan nila dahil 3 times a year sila nagta-travel to Jerusalem. So meron na silang nakasanayan na, nandiyan lang yan. Siyempre na naman, from the time na siya ay bata, siguro sabihin mo ng 4-5 years, nag-travel sila 3 times a year going to Jerusalem at nasanay na sila na andyan lang si Jesus, ay hindi nila naisip ito. Kaya ko to sinasabi kasi baka isipin ninyo na pabayang magulang si Joseph at Mary. Kaya hindi po sila naging pabaya. Okay? Naging iba lang dahil ngayon si Jesus ay 12 years old na. Siguro nung 11 si Jesus Christ, baka nasa unahan pa siya. O baka nasa likuran na siya, pero hindi siya makulit. Okay? At ito yung susunod na sasagutin natin. Alam mo, yung parang tahimik lang siya, nagka-submit lang siya. Pero pagdating kasi ng age 12, iba na. Kaya nga importante ito nung binanggit yung age 12. So, hindi naging pabaya si Joseph at si Mary, nagpaiwan actually si Jesus Christ dahil 12 years old na siya. Okay. Sagutin natin yung pangalawang katanungan na ano ba yung kahalagahan o significance ng 12 years old? Sabi ni David Gusick sa kanyang commentary, hindi ko lang nasama ito, that is, in Judaism, at this time, at about the age of 12, a boy began to learn his father's trade. Ito na yung time na tinuturuan na yung anak niya na 12 years old kung ano yung trabaho ng kanyang ama. Okay? But though Jesus probably, siya ay carpenter until his ministry began, okay, nakita niya na mas may greater trade yung kanyang ama sa langit. Okay? Meron trabaho siya na kanyang gagampanan bilang isang anak ng Diyos Ama. Okay? Alam niya yun. Alam ni Jesus Christ yung bagay na yun. So, this age, specific ito and totally appropriate para sa calling ng ating Panginoong Jesus na kanyang gawin at matutunan kung ano yung kanyang talagang ikinababa dito sa ating mundo. Sabi din ni Leon Morris, noted that it was at the age of 13 that a Jewish boy could become a full member of a synagogue and would assume all the responsibilities of a follower of God, or yung tinatawag na bar mitzvah. And Morris adds that before the boy turned 13, a year or two earlier, possibly 12 years old, the boy could be taken to the feast and shown the details so he could be prepared for that future obligation. So, nung bata pa, hindi pa pwede nilang ma-witness yung ginagawa sa Passover. Kasi ito yung Feast of the Passover. Nung 12 years old na siya, dinala na ang ating Panginoong Jesus at nasaksihan ni Jesus lahat ng ginagawa in the Passover. Yung sacrifice, yung pag-gather ng lahat ng mga tao, yung pag-worship ng mga tao at lahat ng ginagawa during the Passover. Siyempre sa Passover, may sacrifice na binibigay. May pag-aalay na ginagawa, may sacrifice at that time. At si Jesus, habang nawi-witness niya ang lahat ng ito, sa tingin niyo, ano nasa isip niya? Si Jesus was 12 at oras na yon na maganda, actually dito, sabi ni Justin Beck, regarding this, at that time that Jesus was 12, he could have been an eyewitness to his future that would occur 20 plus years later after he would gather his disciples. Take the bread and the cup and say to them at the time of Passover, this is my body which is broken for you, my blood which is shed for many for the remission or for the forgiveness of sins. Naisip na ang ating Panginoong Hesus ito. Kasi nakita niya yung ginagawa sa Passover na hindi ito yung gagawin ko for the people. Dito namulat na sa ating Panginoong Hesus. Meron akong tamang direksyon at ito yung aking dapat gawin para sa mga taong makasalanan. Nakita at nasaksihan ni Jesus ang mga bagay na ito na mahalaga na kanyang gawin pagbaba niya sa lupa. Kaya naiwan si Jesus sa temple. Nakakuha niya yung picture? 12 years old, kailangan niyang gawin at sundin kung ano yung nais ng Ama dahil ito yung time of training. Hindi siya naging disobedient. Kasi sabihin ng iba, nag-disobey siya. Hindi. Nag-obey siya sa kanyang tunay na ama na dapat nandito ako sa temple. At napakaganda pong isipin ang bagay na ito. Ang kanyang tuon sa kanyang pagpunta dito sa lupa ay iligtas ang mga taong makasalanan at maglingkod para sa kanyang ama.
Ito ang age kung saan siya ay maaari na matuto na gawin na ang nais ng Ama. Pero mahalaga din na makita natin ang pagiging ama din dito ni Joseph bago natin bigyan palalo ito ng tuon patungkol kay Jesus. Naisip din kaya ni Joseph ang kahalagahan ng Passover? For sure. Kasi siya din, at the age of 12, na-introduce din siya regarding sa mga bagay na ito. Naalala kaya ni Joseph yung pangako ng anghel patungkol kay Jesus? Na ang papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang mga tao sa kasalanan. At ito ang kinakaharap na gagawin ng kanyang anak. Na-picture kaya ni Joseph? Siyempre, hindi natin malalaman. Siguro, pagdating ko sa heaven, tatanungin ko si Joseph, naisip mo ba yon? Pero maaari po na pumasok ito dahil ito ang gagawin ng ating Panginoon. But despite of all that, si Joseph ay tunay na nagpasakop at ginawa ang kalooban ng Diyos. Naging tapat sa panawagan ng ating Panginoon sa kanya. Naging mabuting ama, naging tapat sa Diyos, at kanyang dinadala ang kanyang pamilya sa Jerusalem para gawin ang ipinag-utos ng Diyos. Siya'y nasusunod eh. Ang father at that time, pagka sinabi niya, punta tayong Jerusalem, hindi pwedeng hindi sumunod ang pamilya. Palaging nandun yung pamilya nila, hindi pwedeng wala. Kaya naging mabuti si Joseph na ama. Dahil nagpasakop siya sa kalooban ng Panginoon. Pinalaki niya si Jesus ayon actually sa kalooban ng Diyos. Every year they attended the feast for sure. May kasama itong pagtuturo sa kanyang mga anak kung ano ang kahalagahan ng kanilang pagtitipon. Siyempre yung mga bata, bakit mo pupunta dyan ang layo-layo? Bakit tayo mag-travel? Disyerto. Subukan nyo na ba mag-travel sa desert? Mag-travel nga lang kayo dito sa paglabas natin dito sa papunta lang ng Bikutan, no? Nagagalit na kayo eh. Dahil traffic pag Monday to Friday. Pero mas mahirap po yung pag-travel nila at that time. So, isipin na, bakit tayo pupunta dito? So, si Joseph, ituturo niya kung bakit. May feast na ganito, may feast na ganyan. Importante ito. Ito yung ginagawa in the Old Testament para makilala natin ang Panginoon. For sure, naging faithful si Joseph sa pagtuturo sa kanyang anak patungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang kahalagahan na sundin ng Diyos, ang kahalagahan ng pagpupuri sa Diyos, ang kahalagahan na makilala ang Diyos, ginampanan ito ni Joseph para sa kanyang mga anak. Pero ang question para sa atin ngayon, bilang mga magulang, sa example ni Joseph, ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga anak? Inilalapit nga ba ninyo ang inyong anak sa ating Panginoong Diyos? Ano ang tinuturo ninyong prioridad? Ang prioridad ba na tinuturo niyo sa anak niyo, know God, submit to God, obey God, o mag-aral ka para yumaman ka? Sana hindi po ganun ha. Ang priority po natin, mga magulang, ay ang makilala ng ating anak ang ating Panginoong Diyos. More than study. Hindi ko sinasabing, huwag ka ng anak mag-aral ha, sabi ni Pastor. Hindi ko sinasabi yon. Mag-aral silang mabuti. Pero more than studies, more than education, knowing God is the priority. Lahat ng mga unbeliever nakaka-graduate eh. Ang mga anak pa ba ng Diyos? Hindi. Naiisip niyo yun? Ako hindi ako nag-aalala sa education ni James. Ang importante sa akin, makakilala siya sa Panginoon. Never ako nagtanong kay James, James, mataas ba grade mo ngayon? Kahit tanongin niyo siya, I never asked that. Ang question ko palagi kay James, paano ka sa school mo? Nag-obey ka ba sa teacher mo? Naging mabuti ka bang ka-classmate? It's more of character. Kasi kung siya, magiging, alam mo, may takot sa Diyos, mag-aaral yan. Kasi alam niya na kapag ka-lazy sa study, sin. Hindi mo na kailangan ituro na mag-aral siya kung tinuturo mo si God. Galit si God sa laziness, di ba? Kasalanan ng laziness, di ba? So ituro mo na, anak, kasalanan ng laziness. Hindi mo na kailangan ituro mag-aral pa siyang mabuti. Nakukuha nyo? Pagka pinakilala mo ang Panginoon at magkaroon siya ng takot sa Panginoon, tamang pagkilala sa Panginoon, gagawin niya din kung ano yung kalooban ng Panginoon. So ang priority is knowing God. Siyempre, encourage mo siya, mag-aral, everything. Ginawa naman namin kay Jace. May mga bata talagang matalino, ha? May mga bata din talaga na hindi din ganun katalino. Na kailangan din talaga ng additional help para sa ating mga magulang. Pero mahalaga na makita natin na ituro natin sa ating mga anak na ang prioridad ay ang ating Panginoon. Hinahayag ba ninyo ang salita ng Diyos, ang gospel sa inyong mga anak? Na anak, kasalanan niyang ginagawa mo. But anak, praise God ha. Alam mo ba na kahit makasalanan ka, si Kristo namatay para sa iyong mga kasalanan.
Alam mo 3 years old si James, kinikwento ko yun sa kanya. Siya, nakatingin na sa pero marinig niya palagi yung word Jesus, nag-save sa'yo, namatay para sa'yo, paulit-ulit niyang maririnig, ang Holy Spirit naman ang magkikilos sa bata para maunawaan niya yun, eh. Ang role ko bilang father is to be faithful, katulad ni Joseph. Kasi mahalaga po ito. Kita niyo yung mga bata ngayon pumapatay ng ka-classmate? Why? Because walang gospel na po, eh. Ang tinuturo na ngayon sa mga bata ngayon, mag-aral kang mabuti para yumaman. Nakakalungkot po. Yumaman po tayo sa ating pagkilala at relasyon sa ating Panginoong Diyos. The Lord will provide for whatever we need. Ang mga unbeliever nga, daming mayayaman, eh. Pero in the end, saan sila? Impyerno, kung wala sila kay Kristo Jesus. Hindi mahalaga ang kayamanan sa mundong ito dahil mamamatay tayong lahat. Naalala ko lang yung uncle ko, na-visit ko siya last year and I was so thankful dahil na-visit ko siya sa Canada. Mahal ko yung uncle kong yun dahil nung bata pa lang ako yung favorite niya. Mayaman yung uncle kong yun. Maraming pera yan. Dito nga, may pera yan dito. May million yan dito, eh. Pero, alam mo yun, namatay siya lately lang, ng January. Namatay siya ng January. At nakakalungkot, alam mo yun, kahit anong dami ng pera mo, baliwala talaga. Kung wala ka din kay Kristo Jesus. But hindi ko man na-sharean yung uncle ko dahil parang may dementia na siya at that time na nakabisit ako. But that was an opportunity that the Lord has given me to share the gospel naman sa kanyang anak. Kaya ngayon naman, may maganda akong relationship sa aking pamangkin ngayon. Palagi ko siyang pinag-pray, palagi siyang nagme-message sa akin. Na-sharean ko siya ng gospel nung nag-visit ako sa kanya. Pero yun nga, kahit anong yaman mo, kung wala ka kay Kristo Jesus, baliwala ang lahat ng ito. At praise God, nagkaroon siya ng anak, naiwan niya sa anak niya lahat nung kanyang arian. Nag-text nga sa akin yung yung pinsan ko, eh. Sabi niya sa akin, we have already moved to our new home. Ibig sabihin, maraming pera talaga siya. Dahil after a few months, nakahanap na kagad siya ng matitirhan. And I was so thankful dahil pinag-aawayan actually nila mag-ama yun. Kasi sabi ng tatay niya sa kanya na, si Arlen, huwag niyong papansinin ganyan-ganyan. Kasi gusto niyan magkaroon ng sariling bahay. Ngayon, nagkaroon tuloy ng sariling bahay. Because of his money din. Ibig sabihin, malaki talaga yung pera ng uncle ko na iniwan din sa kanya. So money is not important, but relationship with the Lord. Tinitrain nyo nga ba sila in the way of the Lord? Ang Diyos ba sa inyong bahay ang inyong prioridad? Ano yun sa bahay? Priority ba si God yung mag-submit sa Kanya? Ang rule ko sa bahay ay ang salita ng Panginoon. Simple lang kami. Parang, James, ito yung mga bagay na sasabihin ko sa'yo, gawin mo itong mga bagay na ito dahil kung hindi siya kasalanan at mabuti para sa ating pamilya at hindi siya laban sa Panginoong Diyos, ang kailangan mo lang gawin sundin. Unless may mag-uutos ako sa kanya ng hindi masama. So, automatic, alam niya yon. Di ba, no, James? Alam mo? That you are to obey because if you disobey me, you are disobeying. Alam niya yun, eh. Kasi dapat makita ng anak natin yan, eh, that I am not the one you are disobeying. Hindi naman kita kayang ilagay sa judgment, eh. Si God ang magja-judge sa'yo kung nag-disobey ka sa akin. Yung authority na meron ako, hindi to authority ko. It was given to me by the Lord. Because children are a blessing from the Lord. Ang pag-aari ng Diyos ang aking anak. At dapat niya makilala na ang authority, ako bilang ama, pero ang pinaka-authority ay ang Diyos. Kaya nga pag sinasabi ko, if you disobey, that will be sin. Hindi ko sinasabing, pag hindi ka sumunod, magagalit ako. Hindi. Magagalit sa si God. At may kaparusahan ito. At dapat matakot ka. Dahil may kaparusahan ito laban sa Diyos. Kaya nga dapat makita natin in our house, priority ba si God? Dahil makikita ito actually ng inyong mga anak. Sana alisin na ninyo ang pananaw na nasa church naman yung anak ko, eh. May children's ministry, may youth ministry, may young adults na rin tayo.
Huwag niyo din sanang isipin na, ako nga, hindi naman ako pinalaki ng magulang ko patungkol sa Diyos, pero naging Christian ako. Kasi pwede niyo sabihin niyo yun sa akin yan eh. Well, dapat mong makita, grace lamang to ng Panginoon. Pero ngayon na Christian ka na, may responsibilidad ka na sa Diyos. Dahil inaaral natin ito noon pa hanggang ngayon, kung patuloy ka na hindi susunod sa kalooban ng Diyos in parenting, then you are sinning. Huwag mo din isipin na naging Christian naman ang anak ko sa BSL. Hindi ko na nga nagawa ang lahat ng mga yan eh. So okay na rin yun, Brother Jay. Then kung Christian ka at hindi mo nagawa ang ginawa ni Joseph, at alam mo na ito noon pa, naging tamad ka lang. Nakuha niyo yun? Naging Christian naman, Brother Jay, kahit di ko nga sineran eh. Nasharean mo naman. Yeah, out of the providence of God. Pero you were lazy. Nakukuha niyo yun? Mahalaga na makita natin yun. Praise God kung naging gracious si God sa anak, kung naging gracious ang ating Diyos sa inyong anak, naging Christian siya na kahit di mo siya sineran. Habang nandito ka sa church, pero ikaw ay nagkasala sa Diyos. Kailangan mo ding maisip yung bagay na yon. Then what are you to do? Repent. Lord, forgive me. Hindi po ako naging maguting magulang. Hindi ko na-share ng aking anak. Si Brother Jay lang ang nag-share. Yung children's ministry teacher lang ang nag-share. Wala po akong naging bahagi. Naging tamad ako, Lord. Patawarin niyo ako. You are to pray that and you are to repent. Kasi mananatili na kasalanan yon para sa inyo. I pray na makita ninyo ang halimbawa dito ni Joseph at Mary. Nagtutulong sila na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang maturuan ng kanilang anak patungkol sa kalooban ng Diyos, kung sino ang Diyos, kung ano ang makakaluwalhati sa kanyang pangalan. I pray na sana hindi kayo maging magulang na nagpalaki ng anak na pabaya, tapos magiging problema sa susunod na henerasyon. Kung hindi ninyo ngayong pinapalaki ang inyong anak na makilala ang Diyos, ano sa tingin ninyo ang gagawin din nila sa kanilang anak in the future? Di ba? Kung hindi nyo pinalaki sila kay God, ngayon, pag nagkapamilya sila, hindi din nila palalakihin yan sa Diyos. At nakakatakot po yung magiging future ng church natin kung ganun. Hindi nila palalaki ng kanilang anak na may pagkilala sa Diyos. So, ang mangyayari nito ay magiging ganun din sila. Unless sa awa ng Diyos, umilos sa kanila, sa kanilang mga anak, ang ating Panginoon, o sa ating mga magiging apo in the future. Pero ngayon pa lamang, establish na po natin na magkaroon po tayo ng tamang parenting, biblical parenting, para ma-establish natin yung foundation ngayon para sa mga susunod na henerasyon. For sure, kung tayo naging mabuting magulang, naging tapat sa Diyos, sinare natin sa ating mga anak, ang kanilang magiging anak din ay magiging ganun din. Aking dalangin sa mga magulang na naririto, seryosohin ninyo ang panawagan na ito. Bata pa man ang inyong anak, maganda na masimulan na ninyo ito ngayon. Kung matanda na ang inyong anak, then build a relationship. Pray with them, read the Bible with them, encourage them to attend church. Let them join all the church activities of the church. Maging part po sila ng church. Make Sunday and other church activities a priority. Make God be the priority of your family. Verse 46, let's move on. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers. So ilang araw bago nila nakita si Jesus? 3 days. Saan nila nakita si Jesus? Sa temple kasama ng mga teachers. Kasi dapat nandun siya eh. Dapat talaga nandun siya, pero hindi niya pa edad yun. Hindi pa ito yung time ng ministry niya. Ang ginagawa ni Jesus at that time, nakikinig si Jesus sa kanila at nagtatanong sa mga teachers na ito. Dito ipinapakita na age 12, si Jesus ay tunay na lumalago na in wisdom. Ito ang naging resulta na nabanggit sa verse 40. And the child grew and became strong, filled with wisdom. And the favor of God was upon him. Lumaki po siya in wisdom. Then verse 47. At age 12, okay, kung ating po titignan, lahat ng naroon ng mga teachers ay na-amazed sa karunungan o wisdom na mayroon si Jesus. Hindi sa isang nagawang miracle, wala siyang ginawang miracle, pero because of the understanding, 12 years old na bata, kayang sagutin ang kanilang mga katanungan. 12 years old na bata na hindi alam ang Old Testament scripture. Kasi wala naman Bible dati na nagkalat katulad ngayon eh. Meron na po siyang understanding noon. Siguro may mga katanungan din sila kay Jesus at ang lahat ng ito ay nasagot ng ating Panginoon. Then verse 48, dito makikita natin sa pagdating ni Joseph at Mary, nasaksihan nila si Jesus na maaring
nagtuturo siya at that time sa mga teachers na naroon, 'di ba? Alam mo 'yun? Kasama niya mga teachers at nagsasalita pa siya. 'Di ba? Parang tapos nakikinig pa yung mga teachers at that time kay Jesus Christ. 'Di ba nakakamangha? Siguro subukan natin na paakyatin natin yung anak dito nila Francis, si Isaiah, okay? Magturo dito sa harapan nating lahat, okay? Siyempre hindi naman pastor si Isaiah, pero bata siya. Siyempre wala siyang alam, wala siyang ganung klaseng understanding. Siguro ako magtataka sa inyo, pinakikinggan niyo yung isang bata na walang understanding pa talaga, fully sa word ni God. Pero isipin niyo, nung bata, pinakikinggan ng mga teachers at that time. Mas marunong pa siya sa mga teachers na naroon. At the same time, si Jesus, syempre at that time, may mabuting karakter. Nakikita din ito. For 3 days kasama eh. Sa tingin niya si Jesus Christ, habang kasama niya yung mga teachers na ito, nagmayabang? Hindi mo alam? Mo naman. Hindi naging ganun si Jesus. Ang mga tao ngayon, ang yabang eh. May konting matinan lang na conference, may mabasa lang na isang, alam mo yon, article, parang feeling alam na ang lahat. But Jesus Christ showed a character of humility, submission. Dahil alam niya, mas nakakatanda sa kanyang mga ito. Hindi siya siguro, alam mo yon, may sagot yung nag-uusap yung mga teachers at that time, tapos may maling sinabi yung isang teacher at mali siya. Hindi naging ganun si Jesus Christ. He respected them all. Kaya nga nakakamangha eh. And then after that, nagsalita na si Mary, siguro nilapitan niya. Hindi naman niya siguro kinurot. Tigis-tigis ang ulo mo. Tagal ka namin hinahanap. Pero lumapit siya kay Jesus Christ. Behold, sabi niya, pinag-alala mo kami. Diba? Ako nga, hindi ko alam kung sasabihin ko kay James. Iniisip ko si James kaya umalis, tapos hindi nagpaalam. No? Alam mo yun, yung parang nagsarili. For 3 days, hinahanap ko. Hindi ko alam actually. Kaawaan ako ng Panginoon. Pero dito makikita natin si Mary at si Joseph, alam mo yon, talagang may submission sila. Although nag-aalala sila, nagpasakop sila sa pangsabi nila kay Jesus, "Behold your father Joseph and I have been searching for you in great distress." Siguro parang ini-emphasize, great distress. Sino nga ba ang hindi madi-distress? 3 araw ka na naghahanap ng anak mo. Ako nga, ilang minuto lang nawala si James last week dahil pinabili ko ng mang-inasal. Kung ano-ano na iniisip ko. Kinain na kaya niya yung mang-inasal ko? Ang tagal. 45 minutes na wala pa eh. Sa baba lang ng bahay namin yung mang-inasal eh. So, ang dali-dali lang naman. Parang, tagal naman eh ito. Nag-iisip na ako. Sabi ko, pababaan ko ba yung anak ko? Na-hold up kaya siya? O kaya niloko kaya siya ng service crew? Tapos mamaya, after kung inisip yung mga bagay na yun, biglang nagbukas na yung pintuan, siya naman yung nagreklamo. The line is so long! So short minutes lang yon, pero ito 3 days. For sure, mag-aalala yung kanyang mga magulang. Pero anong sagot ni Jesus? Verse 49 to 50. And he said to them, "Why were you looking for me?" Hindi po kabastusan yun. Bakit po kinahanap? Hindi po gano'n ha. Hindi gano'n. Ang ganda ng sagot ng ating Panginoong Jesus. Did you not know that I must be in my Father's house? Then ipasok niyo yung context ng 12 years old. Di ba ang gandang isipin? I'm in my Father's house because this is my business. I have to grow and serve my Father. Hindi niya sinasabing, hindi ko nung tatay si Joseph eh. Pero alam niya yung kanyang panawagan. And then sabi dito, sa verse 15, they did not understand the saying that he spoke to them. So dito makikita natin, si Jesus, siya'y anak ng Diyos. Maliit pa lamang, dinideclare na sa atin ng young Jesus Christ that He is the Son of God. Did you not know that I must be in my Father's house? It's time for me to do what my Father in heaven wants me to do. At ito'y magturo ng salita ng Diyos, ihayag ang mensahe ng Diyos sa kanila. For sure, naisip nila na si Jesus nga, nga pala, anak to ng Diyos. Si Joseph, hindi naman talaga siya yung ama. Because I was conceived by the Holy Spirit. Pero hindi nila naintindihan ng lahat ng mga ito. Siguro naisip nila in some sense,
Pero naguguluhan sila. Siguro dahil naisip nila, "O nga pala, ito yung mensahe ng anghel sa amin. Ito yung Mesaya." Kaya sabi sa verse 50, hindi nila naintindihan. Dahil hindi naintindihan nila Joseph at Mary ang sinabi ni Jesus, "Sige na nga, hindi na ka namin papaluin." So, hindi naman siya pinalo, okay? Hindi naman siya dinisiplina dahil nawala siya. Pero siyempre may understanding na sila, "Oo nga pala, this is Jesus, ang Messiah ang ipinangako." Then lastly, verse 51 to 52. Makatapos yung tagpo na ito sa temple, sila ngayon ay bumalik na sa Nazareth, sumama si Jesus at nagpasakop sa kanyang magulang. Sabi nga, si Jesus ay naging submissive sa kanyang ama at ina. So this is an important kung ikaw ay anak, ikaw ay bata, anong kailangan mong gawin? Katulad ni Jesus, sundin mo siya, ikaw ay dapat na maging submissive sa iyong magulang. So every time you disobey your parents, sa mga kabataan ngayon, mga bata, okay? Every time you disobey, hindi mo sinusunod si Jesus, ito ay kasalanan laban sa ating Panginoon. Siguro isipin niyo dahil si Jesus ay hindi nagpaalam, okay? Din sa kanyang magulang, hindi kumbaga baka isipin niyo nagkasala doon si Jesus. Siyempre hindi po. Kaya siya naging submissive sa ating Ama. Pero naging submissive din siya sa ating Panginoong sa kanyang magulang at that time. Isipin na lang ninyo, makikita natin dito, sabi nga yung paglago ni Jesus in wisdom at the age of 12, lalago pa siya in the coming years, 18 years, bago si Jesus mag-start ng kanyang ministry. At the age of 30, ito na yung time na lumapit na siya kay John the Baptist, nagpabaptize siya after ng baptism, yung temptation, after ng temptation ni Jesus Christ, nag-start na siya ng kanyang ministry for 3 years. Dahil age 33, namatay ang ating Panginoong Jesus. Lumago siya in wisdom. Kasi sabi nga sa verse 52, Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Mahalaga po ito. So, lumago si Jesus in wisdom o sa karunungan. Lumago si Jesus in stature. Baka isipin niyo naging macho siya. Okay? Hindi po, it's not about, in Greek, it means age. Jesus increased in age. Tumanda din siya. Okay? Tao kasi siya eh. Okay? Lumago din si Jesus in favor with God and man. Favor means experiencing, okay, and receiving favor, grace, and goodwill. Kanino ito nanggaling? Sa ating Diyos at sa ibang tao daw. Meaning, Jesus receives favor of goodwill from God at maging sa tao. Ito mahalaga makita natin. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi loner. Baka isipin niyo si Jesus Christ, parang kunyari si John the Baptist na tumira sa wilderness. Okay? Si Jesus Christ hindi. Nakasalimuha siya sa mga tao. Lumabas siya. Sumama siya sa mga tao at that time. Okay? Nakikisama siya. He received favor even from man. Sa mga tao, ibig sabihin nagustuhan siya. Ay, ang bait ng batang ito. So, na-experience actually ng mga kapitbahay niya, ng mga relatives niya, ng mga kaibigan niya, yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan. Digo, ang bait naman ng anak mo, Joseph. Napaka-masunurin, ang galing na carpenter. Parang kahit kailan di kita nakita, Mary, na nagalit sa anak mo. Diba? Ibig sabihin, obvious at evident yung character ni Jesus Christ na siya ay tunay na mabuting tao. Tunay siyang sumunod at naging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos dahil ang mga tao at that time in favor with Him. Ang gandang example, di ba? Kayo kaya, kung tatanungin ko kayo mga kapitbahay nyo, mga kaibigan ninyo, will you also receive good favor from them? Si Jay? Jairus. Nakakahiya, di ba? Pero si Jesus Christ, hindi. Both God and man, may favor siyang natanggap. And in ending, sa lahat ng ito, ating mas higit pa na nakilala si Jesus. Tama ba? Ang ganda mag-aral ng story ni Jesus Christ, Nakakamangha that even in His young age, ang dami nating nakita na kabutihan ng ating Panginoong Diyos na Kanyang ginawa para sa atin. And I pray na sa bawat katotohanan na ating natutunan ay maghatid palalo ng mas higit pang pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoong Jesus dahil sa mga bagay na Kanyang inihayag sa atin every time na tayo po ay nag-aaral ng Kanyang salita.
Let us praise the Lord. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Thank you, Lord God, dahil patuloy po kayo na tapat, na hinahayag ng buong kaliwanagan sa amin kung sino po si Jesus. At naway mga katotohanan ito ay hindi po namin balewalain, kundi patuloy po kaming mamangha sa aming Panginoon na tagapagligtas, sa kanyang ginawa, sa kanyang naging buhay na perpekto even nung bata pa po siya, sa kanyang example na pagsunod sa iyo, pagsunod sa kanyang magulang, ay nawa mag-encourage din para sa mga kabataan ngayon. At kaming mga magulang ma-encourage din sa example ni Joseph at Mary, na tunay na ang aming priority sa aming mga anak ay ang makakilala sila sa sa iyo, O Diyos, at kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Lord, thank you for all your teachings, Lord God. Thank you, Lord God, for the truth na patuloy niyo pong ibinibigay ng buong kaliwanagan sa amin upang kami ay mas lalo pa at higit pa na magpuri sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Jesus, sa iyong naging buhay, sa inyong kaligtasan na hatid para sa aming lahat. Pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.